Kumusta mga kasaliksik? Ang mga great white shark ang isa sa pinakakinatatakutang hayop sa mundo. Kaya't nakapagtataka na ang popular na hayop na ito ay imposibleng ilagay sa mga tangke para makita ng lahat. Kaya naman para sa video natin ngayon ay ating alamin kung bakit bawal ilagay ang great white sharks sa mga aquarium. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga rason na ito ay simulan na natin. Number 10, mahirap silang hulihin. Hindi na bago sa atin na ang great white shark ang isa sa pinakamalaking hayop sa ating karagatan. Kaya talaga namang nahihirapan ng mga eksperto na hulihin ang mga ito para ilagay sa mga aquarium. At kung nagtataka kayo kung bakit nakayanan namang kunin ng mga dolphin at balyena kahit na mayroon din silang malaking katawan, ay dapat nating alalahanin na sobrang agresibo din ng mga great white sharks. Kaya't habang mayroon ng mga pagtatangkang paghuli at pagkuha sa dambuhalang mga pating na ito, ay karamihan sa kanila ang nauwi sa pagkabigo. May mga naging matagumpay naman sa kanilang planong paghuli sa mga great white sharks para mailipat sa mga aquariums. Ngunit hindi din ito nagtatagal at nauuwi pa minsan sa pagkasawi ng mga pating. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, mahirap silang ilipat. Dahil nga sa malaking katawan ng mga great white sharks kung saan ang kanilang haba ay maabot pa ng humigit kumulang 20 talampakan, ay kinakailangan talaga nila ng malaking espasyo ng tubig para makakilos ng maayos na talaga namang mahirap ibigay ng karamihan sa mga aquarium. Maliban sa pagiging sobrang agresibo ng mga great white sharks, ay kinakailangan din ng maraming resources para mahuli lamang ang dambuhalang pating na ito na naging dahilan para sumuko na lamang ang ilang mga aquarium sa kanilang planong paghuli dito. Kaya't kahit na gustong gusto ng maraming mga aquarium na magkaroon ng great white shark sa kanilang mga palabas, ay napipilitan na lamang silang sumuko dahil sa napakahirap na kailangang gawin para lamang mahuli at malipat ang mga ito sa kanilang mga establishmento. Number 8, mahal silang alagaan. Dulot ng napakalaki at dambuhalang katawan ng mga great white sharks na tinatansyang umaabot ang timbang sa humigit kumulang 500 kilo, ay hindi nakatakataka ang kaalaman na kailangan nila ng malaking tangke ng tubig kung sakaling ilagay sila sa isang aquarium. Sinasabing kinakailangan ng 15 milyong litro ng tubig sa loob ng aquarium para maging sapat na tirahan ng great white sharks. At dahil ang mga dambuhalang pating na ito ay kinakailangan ng maraming mga pagkain para sila ay mabuhay, ay sadyang hindi ito kain ng marami sa mga aquariums dahil sa napakamahal ng mga pagkain nila gaya ng malalaking mga isda o kaya yung mga dugong na imposibleng ibigay sa kanila dahil endangered na ang mga ito. Talaga namang napakadaming kinakailangang gastusin para lamang alagaan at palakihin ang mga great white sharks, kaya't halos lahat ng mga kumpanya at establishmento ay sumusuko sa planong paglagay sa kanila sa kani-kanilang mga aquariums. Number 7, sinusugatan nila ang kanilang sarili. Alam ba ninyo na para mahuli ang mga hayop para ilagay sa mga zoo o kaya yung mga aquarium ay kinakailangan nilang saktan para mas madali silang malipat? Ganyan ang nangyayari sa paghuli ng mga great white sharks na nagiging dahilan para mapuno ng sugat ang katawan ng ilan sa mga tinatangkang ilipat sa mga aquariums. Mabilis lang sanang gagaling ang mga sugat ng mga great white sharks, ngunit tila ba nagkakaroon sila ng depression kapag nilagay na sila sa limitadong espasyo gaya ng mga aquariums na naging dahilan para hindi nila maalagaan ang kanilang mga sarili. At dahil ang karamihan pa sa kanila hindi kinakayang makulong na lamang sa mga aquariums, ay nagtatangka silang tumakas sa pamamagitan ng pagbunggo ng mga pader na nagdudulot para masugatan at masaktan lamang nila ang kanilang mga sarili na posible pang mauwi sa kanilang kamatayan. Number 6, ayaw ng great white sharks. Base sa mga nakaraang dahilan kung bakit walang makitang great white sharks sa mga aquarium, ay talaga namang madali na lamang nating makikita na ayaw ng mga pating na ito ang makulong sa limitadong kulungan gaya ng mga aquariums. Napag-aralan pa ng mga scientists na talagang nade-depress ang mga great white sharks
Pag nilalagay sila sa mga tangke kung saan inuuntog nila ang kanilang mga ulo sa mga pader o kaya hindi sila kumakain ng kahit na ano na naging dahilan para sila ay manghina at mamatay. Kaya't kahit na gustong gusto ng mga aquariums ang maglagay ng mga great white sharks sa kanilang mga tangke, ay hindi naman nila nanaising pilitin ang mga hayop na ito na posible pang maging dahilan ng pagkamatay nila. Number 5, agresibo sila. Sigurado akong alam niyo na ang great white sharks ang isa sa pinaka-agresibong pating sa karagatan na naging dahilan kaya't walang great white sharks ang nakikita sa mga aquarium. Dulot din ng pagiging agresibo ay ayaw din ng mga great white sharks na pakainin lamang sila ng mga tao dahil mas pinipili nilang atakihin at hulihin ang kanilang mga kakainin kaysa ang binibigay ng iba, kung saan mas gugustuhin pa nilang mamatay sa gutom kaysa kainin ng mga pagkain na hindi naman sila ang nakahuli. Number 4, kulang sa pagkain. Dahil nga sa pagiging hunter ng mga great white sharks kung saan kinikailangan nilang maranasan ng excitement sa pag-atake at pagpatay ng kanilang mga biktima ay kinikailangan din nila ng maraming mga hayop para huntingin at kainin na talaga namang magiging dahilan para mapagastos ng mahalang kumpanyang may hawak ng aquarium kung saan ilalagay ang pating. May mga gusto din kainin ng mga great white sharks na mammals gaya ng mga sea otters na endangered na sa kasalukuyan, kaya't bawal na bawal itong ilagay sa tangke ng pating para kainin, kaya't mas kinikailangang magpundar ng madaming malalaking isda para mabusog ang great white sharks kada araw na nangangahulugang napakataas na gastusin para sa isang hayop lamang. Number 3, mahina ang kalusugan nila. Ang mga great white sharks ay may magandang kalusugan kung malaya silang nakakalangoy sa ating karagatan dahil ang mga pating na ito ay lumalangoy ng daan-daang kilometro kada araw na nagdudulot ng mabuti nilang kalusugan. Ngunit kung ilalagay natin sila sa tangke ng aquarium ay malilimitahan ang nilalangoy na layo ng hayop na magiging dahilan para humina ito. Ang pagkulong din sa hayop ay posibleng magdulot ng depresyon tulad ng nalaman natin kanina at kalungkutan na pwede pang mauwi sa kanilang kamatayan. Kaya inanunsyo na rin ng mga otoridad na mas mainam sa kalusugan ng mga great white sharks na hindi sila hulihin at ilagay sa mga tangke. Number 2, bigla na lamang silang namamatay. Hindi talaga natin dapat ipilit na ikulong at limitahan ang kalayaan ng mga great white sharks dahil posible itong magdulot sa kanila ng depresyon kung saan hindi sila kakain o kaya pipilitin nilang tumakas na maaaring magdulot sa kanila ng kamatayan. Madami ng mga pagkakataon kung saan ang mga great white sharks na hinuhuli at inilalagay sa mga aquarium ay bigla na lamang namamatay matapos lamang ang ilang araw ng kanilang pagkakalipat. Katulad lamang ng pagmamahal ay wag na dapat nating ipilit ang hindi nararapat at hayaan na lamang natin ito kung saan ito mas nagiging malaya. Number 1, nakakawala ito ng respeto. Kung ipipilit natin ang paghuli at paglipat sa mga great white sharks, ay tinatapakan na natin ang kanilang karapatan sa kadahilan ng alam naman natin ang mangyayari sa kanila kung sakaling ilagay natin sila sa mga aquarium. Kaya't mas mainam na lamang na hayaan silang maging malaya sa karagatan kaysa ipilit natin silang ikulong at limitahan sa loob ng isang tangke kung saan mataas ang posibilidad na mamamatay sila. Madedepress lamang ang mga great white sharks at dahil paunti ng paunti na lamang ang populasyon ng pating na ito ay mas makakabuti kung itigil na natin ang paghuli sa mga ito para ilagay sa mga aquarium at hayaan na lang natin sila sa kanilang natural na tirahan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Nakakalungkot mong isipin na imposible nating makita ang mga great white sharks sa malapitan mula sa mga aquarium, ay tiyak na mas nakakalungkot naman kung pipilitin natin sila sa bagay na makakasama sa kanila. Kaya para sa iyo, gusto mo pa rin bang makita at makulong ang mga great white sharks sa isang aquarium? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.